10 mga pinakamagagandang lugar sa mundo na dapat mong puntahan. Ang ating kalikasan ay itinuturing na isang napakalaking regalo mula sa Diyos. Dito ay maaari nating makita ang ganda ng ating mundo. Kaya naman maraming tourist attraction mula sa iba't ibang parte ng mundo ang talaga namang maipagmamalaki. At kung isa ka sa mga nature lovers na naghahanap ng magagandang lugar, ay para sa iyo ang video na ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Santorini, Greece. Ang Santorini, Greece ay isang isla sa Aegean Sea at bahagi ng Cyclades Islands ng Greece. Matatagpuan ito 200 kilometers mula sa mainland ng bansa. May kakaiba itong hugis dahil sa matinding pagsabog ng bulkan libu-libong taon na ang nakalipas. Dahil dito ay nabuo ang isang malaking kaldera o malalim na hukay sa gitna ng isla na ngayon ay napapalibutan ng matatarik na bangin. Katulad nga ng nabanggit, ang kasaysayan ng Santorini ay konektado sa isang malaking pagsabog ng bulkan na nangyari 3,600 years na ang nakalipas. Dahil dito ay may naganap na pagbaha at pagkalat ng abo na posibleng dahilan ng pagbagsak ng Minoan Civilization sa Crete. Sa bayan ng Akrotiri ay may natagpo ang mga lumang labi ng isang sinaunang lungsod na natabunan ng abo mula sa pagsabog. Makikita rito ang mga bahay, gusali at gamit ng mga sinaunang tao. Ang heograpiya ng isla ay kakaiba dahil sa epekto ng bulkan. Ang dalampasigan dito ay may iba't ibang kulay ng buhangin, may puti, pula at itim. Depende sa uri ng bato. Ang mga pinakasikat na beach sa Santorini ay ang Red Beach, Black Beach at White Beach. Dahil sa matatarik na bangin at kakaibang tanawin ay maraming turista ang pumupunta rito. Ang panahon naman sa Santorini ay mainit at tuyo tuwing tag-init, habang banayad at minsan lang umulan tuwing taglamig. Ang average temperature dito ay 19 degrees Celsius, kaya pwedeng bisitahin sa halos buong taon. Dahil sa magandang klima at tanawin ay dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Ang mga bayan ng Fira at Oia ang pinakasikat sa Santorini. Ang Fira ang kabisera ng isla at puno ng mga tindahan, restaurant at hotel na may magandang tanawin ng kaldera. Ang Oia naman ay sikat dahil sa pinakamagandang paglubog ng araw sa buong mundo. Makikita rito ang mga puting bahay na may blue na bubong na karaniwang nakikita sa mga postcard ng Greece. Makikitid ang daan at maraming hagdan, kaya mas maganda itong lakarin para mas ma-enjoy ang tanawin. Samantala, ang ekonomiya naman ng Santorini ay nakasalalay sa turismo. Taon-taon ay milyon-milyong turista ang bumibisita rito upang makita ang tanawin at maranasan ng kultura ng isla. Bukod sa turismo, kilala rin ang isla sa pagtatanim ng ubas at paggawa ng alak. Ang ubas na asirtiko ay isa sa pinakaimportanteng produkto ng Santorini at ginagamit sa paggawa ng alak. Number 2, Great Barrier Reef, Australia. Ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking coral reef system sa buong mundo. Binubuo ito ng halos 2,900 na maliliit na reef at 900 na isla. Ang haba nito ay umaabot sa 2,300 kilometers sa baybayin ng Queensland. Dahil dito, ito ay isang mahalagang likas na yaman. Napakaraming hayop at halaman ang nakatira sa Great Barrier Reef. Mayroong mahigit 1,500 na klase ng isda at 400 na uri ng koral. Dito rin makikita ang mga turtle, mollusk at iba pang kakaibang hayop. Isa sa mga sikat na hayop dito ay ang dugong at green sea turtle na parehong nanganganib ng mawala. Dahil sa dami ng mga hayop at halaman sa reef ay tinatawag itong isa sa mga pinakamayamang ecosystem sa mundo. Bukod dito, ang reef ay mahalaga rin sa kultura ng mga katutubo sa Australia. Ang Aboriginal at Torres Strait Islander people ay may malalim na koneksyon sa bahaging ito ng dagat. Sa loob ng mahigit 60,000 years ay naging bahagi ito ng kanilang mga kwento, tradisyon at pamumuhay. Para sa kanila, ang dagat at coral reef ay sagrado at dapat alagaan. At dahil sa ganda ng reef ay maraming turista ang bumibisita rito taon-taon. Sikat ang snorkeling, scuba diving at pagsakay sa bangkang may salamin sa ilalim para makita ang mga isda at coral. Mahigit 2 milyong tao ang dumadayo dito bawat taon. Dahil dito ay nakakatulong ito sa ekonomiya ng Australia at nagbibigay ng libu-libong trabaho sa mga lokal na mamamayan. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, ang Great Barrier Reef ay nasa panganib. Ang pag-init ng mundo, polusyon at overfishing ay nagdudulot ng coral bleaching o pagkamatay ng mga koral.
Ayon sa mga pag-aaral, mahigit kalahati ng mga coral sa reef ang nawala mula noong 1995 dahil sa pagtaas ng temperature sa dagat. Upang maprotektahan ito, gumawa ng hakbang ang gobyerno ng Australia. May Reef 2050 Plan, isang pangmatagalang programa para alagaan at ibalik ang sigla ng reef. Sinusubukan din ng mga eksperto na magtanim ng bagong koral at bawasan ang polusyon sa karagatan. Number 3. Grand Canyon, USA. Ang Grand Canyon ay matatagpuan sa Arizona, USA at kilala sa napakalawak at napakalalim nitong bangin. Ang haba nito ay 446 kilometers, ang lapad naman ay 29 kilometers at ang pinakamalalim na bahagi ay umaabot ng 1,800 meters. Dahil sa laki nito, kapag nakatayo ka sa gilid ay parang wala itong katapusan. Maraming turista ang bumibisita taon-taon para makita ang kakaibang ganda nito. Samantala nabuo ang Grand Canyon dahil sa Colorado River na patuloy na dumaloy at humukay sa lupa at bato sa loob ng milyon-milyong taon. Sinasabing nagsimula ang pagbuo nito mga 6 na milyong taon na ang nakalipas, pero may ibang pag-aaral na nagsasabing mas matagal pa na maaaring 70 million years na. Dahil dito ay makikita sa mga patong ng bato ang mahabang kasaysayan ng mundo. Bukod sa ganda ng tanawin, maraming hayop at halaman ang matatagpuan sa Grand Canyon. Sa mga matataas na bahagi ay maraming puno tulad ng pin at juniper, habang sa mas mababang bahagi ay may mga cactus at yucca. Dahil sa kakaibang klima ay maraming hayop ang naninirahan dito tulad ng mga usa, coyote, eagle at iba't ibang uri ng ibon. Matagal na ding may mga taong nakatira sa Grand Canyon. Ang mga indigenous tribe tulad ng Hopi, Navajo, Habasupay, Paiute at Hualapay ay matagal nang naninirahan dito. Para sa kanila, ang lugar na ito ay sagrado at mahalaga. Ang unang dayuhan naman na nakakita ng Grand Canyon ay isang Spanish explorer na si Garcia Lopez de Cardenas noong 1540. At noong 1919 ay ginawa itong Grand Canyon National Park para maprotektahan at mapanatili ang natural nitong ganda. Ngayon ay isa ito sa pinakasikat na national park sa buong mundo. Maraming pwedeng gawin dito tulad ng hiking, pagsakay sa kabayo, rafting sa ilog at pagsakay sa helicopter para makita ang buong tanawin mula sa itaas. Subalit ang South Rim ay ang pinakapopular na bahagi ng Grand Canyon dahil bukas ito buong taon at madaling puntahan. Maraming turista ang bumibisita dito at may mga hotel, tindahan at museum na pwedeng puntahan. Ang North Rim naman ay mas mataas ang lugar at mas malamig kaya madalas itong sarado tuwing taglamig dahil sa niebe. Number 4. Victoria Falls, Zambia and Zimbabwe. Ang Victoria Falls ay matatagpuan sa pagitan ng Zambia at Zimbabwe sa ibabaw ng Zambezi River. Dahil sa lakas ng bagsak ng tubig ay tinawag ito ng mga lokal na Mosi o Atunya na ang ibig sabihin ay ang usok na umuungal. Ang talon ay may taas na 108 meters at lawak na 1,708 meters kaya ito ang pinakamalaking waterfalls sa buong mundo. Isa sa mga dahilan kung bakit kakaiba ang Victoria Falls ay ang rainforest na nabuo sa paligid nito. Dahil sa matinding ambon mula sa bumabagsak na tubig ay nananatiling may tubig ang lupa kaya tumutubo ang maraming halaman tulad ng pod mahogany, ebony at ivory palm. Marami ring hayop sa paligid tulad ng elepante, giraffe, buffalo at antelope. Makikita rin dito ang hippopotamus at crocodile sa ilog, pati na rin ang mga ibon tulad ng African fish eagle at pelican. Kaugnay pa nito, ang tubig ng talon ay bahagi ng Zambezi River, isa sa pinakamalaking ilog sa Africa. May haba itong 2,700 kilometers at dumadaloy sa 6 na bansa. Ang Victoria Falls ang naghahati sa itaas at gitnang bahagi ng ilog. Sa ibaba ng talon ay may malalalim na bangin at malalakas na agos ng tubig, kaya sikat ito sa mga gustong sumubok ng whitewater rafting. Ang talon ay may 4 na pangunahing bahagi. Ang Devil's Cataract ay ang unang bahagi ng talon na may malakas na bagsak ng tubig. Ang Main Falls ang pinakamalawak at pinakamalakas na bahagi ng talon. Ang Rainbow Falls naman ang pinakamataas na bahagi kung saan madalas lumilitaw ang bahaghari. Ang Eastern Cataract naman ay ang bahagi na pinakamalapit sa Zambia. Noong 1855 ay nadiskubre ang talon ng Scottish explorer na si David Livingstone. Pinangalanan niya itong Victoria Falls bilang parangal kay Queen Victoria ng United Kingdom. At noong 1989 ay idineklara itong UNESCO World Heritage Site dahil sa ganda at halaga nito sa kalikasan. Dagdag pa rito, ang Victoria Falls ay bahagi ng 2 national park, ang Mosiwatunya National Park sa Zambia at Victoria Falls National Park sa Zimbabwe. Sa
Sa mga park na ito ay makakakita ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Marami ring adventure activities dito tulad ng bungee jumping mula sa Victoria Falls Bridge, ziplining, kayaking at helicopter tour para makita ang talon mula sa itaas. Number 5, Palawan, Philippines. Ang Palawan ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Mimaropa. Ang Puerto Princesa ang kabisera ng Palawan at isa rin sa mga pinakakilalang lungsod dito. Madalas tawagin ang Palawan bilang huling hangganan ng Pilipinas dahil marami pa rin ditong lugar na hindi nagagalaw ng modernong teknolohiya at nananatili sa natural nitong anyo. Ang Palawan ay isang mahabang isla na napapaligiran ng South China Sea sa isang bahagi at Sulu Sea naman sa kabilang bahagi. Ang main island dito ay may 450 kilometers ang haba at 50 kilometers naman ang lapad. Bukod sa main island, marami pang maliliit na isla sa paligid na may napakalinaw na tubig at puting buhangin. Dahil dito ay maraming turista mula sa iba't ibang bansa ang bumibisita taon-taon. Maliban dito, ang Palawan ay puno rin ng magagandang tanawin. Isa sa mga pinakasikat na lugar dito ay ang Puerto Princesa Underground River, isang ilog sa loob ng kuweba na may habang 8.2 kilometers. Isa ito sa UNESCO World Heritage Sites at isa sa New 7 Wonders of Nature. Dito makikita ang kakaibang rock formations at malinaw na tubig. Isa pang sikat na destinasyon ay ang Tubataha Reefs Natural Park, isang marine sanctuary na may 360 species ng coral, 600 species ng isda at iba't ibang klase ng shark, balyena at dolphin. Dahil dito, isa rin itong UNESCO World Heritage Site at paboritong diving spot ng mga turista. Karagdagan pa rito, ang El Nido ay isa pang popular na destinasyon sa Palawan. Kilala ito sa magagandang limestone cliffs, malinis na tubig at puting buhangin. Dito matatagpuan ang mga secret lagoons, beach at diving spots na talagang kahanga-hanga. Katabi ng El Nido ang Coron, na kilala naman sa mga shipwreck diving sites kung saan makikita ang mga lumubog na barko noong World War II. Meron ding mga hot springs, lagoons at lawa sa Coron na dinarayo ng maraming turista. Number 6, Zhangjiajie National Forest Park, China. Ang Zhangjiajie National Forest Park ay isang sikat na national park sa Hunan, China. Ito ang unang national forest park sa bansa at itinayo noong 1982. Bahagi ito ng Wulingyuan Scenic Area na kinilala bilang UNESCO World Heritage Site noong 1992. Mayroon itong lawak na umaabot sa 4,810 hectares at kilala ito sa mga napakataas na batong haligi na mistulang umabot sa langit. Samantala, isa sa pinakamagandang tanawin dito ay ang mga sandstone pillars o matataas na batong nabuo dahil sa libu-libong taon ng pagguho at paglago ng mga halaman. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang Southern Sky Column na may taas na 1,080 meters at noong 2010 ay opisyal itong pinangalan ng Avatar Hallelujah Mountain dahil naging inspirasyon ito sa lumulutang na bundok sa pelikulang Avatar. Bukod sa magagandang rock formations, ang park ay mayaman din sa iba't ibang halaman at hayop. Mayroong 720 na klase ng halaman, kabilang ang roses, orchids, grass at iba pa. Sa loob ng kagubatan nito ay makikita ang 149 na klase ng hayop tulad ng golden pheasant, macaque, Chinese giant salamander at musk deer. Dahil sa sariwang hangin at likas na yaman ay maraming ibon at maliliit na hayop ang naninirahan dito. Dagdag pa rito, isa sa mga pinakakahanga-hangang pasyalan sa park ay ang Bailong Elevator na pinakamataas na outdoor elevator sa buong mundo. May taas itong 326 meters at kayang iangat ang mga turista sa tuktok sa loob lang ng 2 minuto. Meron itong 3 glass elevators at kayang magsakay ng 50 katao bawat biyahe. Dahil dito ay hindi na kailangang maglakad ng matagal para lang makita ang ganda ng tanawin sa itaas. Bukod sa elevator ay meron ding Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge na binuksan noong 2016. Isa itong pinakamahaba at pinakamataas na tulay na gawa sa salamin sa buong mundo. May haba itong 430 meters at may taas na 300 meters mula sa lupa. Para mas madaling libuti ng park ay mayroong 3 gondola lift systems. Ang Tianxi Mountain Cable Car, Zhangjiajie Cable Car at Huangshizai Cable Car ay nagdadala ng mga turista sa iba't ibang bahagi ng park. Mayroon ding monorail train na dumadaan sa 10 Mile Gallery na isang lugar na puno ng kakaibang tanawin. Number 7, Banff National Park, Canada. Ang Banff National Park ay unang national park sa Canada at itinatag noong 1885.
Matatagpuan ito sa Alberta, sa loob ng Rocky Mountains. May lawak itong 6,641 square kilometers at kilala sa matataas na bundok, malinaw na lawa at malawak na kagubatan. Dahil sa likas nitong ganda ay kinilala ito bilang bahagi ng UNESCO World Heritage Site. Samantala isa sa pinakasikat na lugar dito ay ang Lake Louise na isang lawa na may mala-emerald na tubig at napapalibutan ng matataas na bundok. Isa pa ay ang Moraine Lake na may matingkad na blue na tubig at madalas makita sa mga picture ng Canada. Ang bayan ng Banff ay nasa loob ng park at may taas na 1,383 meters mula sa sea level, kaya ito ang pinakamataas na bayan sa Canada. Gayun din naman ay may mahigit 1,600 kilometers ng hiking trails sa Banff National Park. Maraming pwedeng gawin tulad ng paglalakad sa kagubatan, pag-akyat sa bundok at pagbisita sa mga lawa. Tuwing taglamig ay nagiging sikat ang park sa skiing at snowboarding, lalo na sa Lake Louise Ski Resort at Banff Sunshine Village. Sa katunayan ay maraming hayop ang makikita dito gaya ng grizzly bear, black bear, elk, moose, deer, bighorn sheep at bald eagle. Dahil sa yaman ng kalikasan sa park ay mahigpit din ang mga batas para mapanatili ang ganda nito at maprotektahan maging ang mga hayop. Number 8, Bora Bora, French Polynesia. Ang Bora Bora ay isang maliit na isla sa French Polynesia. Matatagpuan ito sa South Pacific malapit sa Tahiti. Marami ang bumibisita dito dahil sa malaparaiso nitong tanawin, malinaw na dagat at magagarang resort. Isa rin ito sa pinakamagandang lugar sa mundo dahil sa tahimik at napakagandang kapaligiran. Samantala, ang isla ay may 8 kilometers ang haba at 5 kilometers ang lapad. Napapalibutan ito ng malinaw na tubig at coral reef na nagsisilbing proteksyon laban sa malalakas na alon. Sa gitna ng isla ay may dalawang bundok, ang Mount Otemanu na may taas na 727 meters at ang Mount Pahia na may taas na 661 meters. Dahil dito ay maganda ang tanawin saan ka man lumingon. Kaugnay pa nito ang klima sa Bora Bora ay mainit at mahalumigmig buong taon. May dalawang panahon rin dito, ang tag-ulan mula November hanggang April, kung kailan madalas umulan, at tag-araw mula May hanggang October na mas maaraw at mas kaunting ulan. Ang temperature ay nasa 22 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius, kaya laging maganda ang panahon para sa paglangoy at iba pang outdoor activities. Gayun din naman ang dagat sa Bora Bora ay puno ng isda, coral reefs, at iba pang yamang dagat. Marami ang pumupunta rito para sa snorkeling at scuba diving. Makikita mo rin ang mga shark at stingray na lumalangoy sa lagoon. Kung mahilig ka sa adventure ay pwede kang mag-jet skiing, parasailing o paddleboarding. Para naman sa mahilig mag-explore ay may mga hiking trail patungo sa bundok kung saan makikita mo ang buong isla mula sa taas. Ang mga resort sa Bora Bora ay kilala rin sa kanilang overwater bungalows o maliliit na bahay sa ibabaw ng dagat. May mga glass floor ang iba kaya pwedeng makita ang tubig at mga isda sa ilalim. Maganda ang tanawin dito lalo na sa pagsikat at paglubog ng araw. Dahil dito ay isa ang Bora Bora sa pinakamahal na tourist destination sa mundo. Sa katunayan, ang Vaitape ang pinakamalaking bayan sa Bora Bora. Dito makikita ang mga tindahan, restaurant at iba pang facilities. Ang Bora Bora Airport naman ay nasa Motumute na isang maliit na isla na kailangang tawirin sakay ng bangka. Number 9, Machu Picchu, Peru. Ang Machu Picchu ay isang lumang lungsod ng mga Inca na matatagpuan sa taas na 2,430 meters sa ibabaw ng dagat. Nasa gitna ito ng kabundukan ng Andes sa Peru. Isa rin ito sa pinakamagandang lugar sa mundo dahil sa kakaibang tanawin at structures na gawa ng mga sinaunang Inca. Ang pangalan nitong Machu Picchu ay mula sa wikang Quechua na ang ibig sabihin ay matandang bundok. Itinayo ito noong 15th century sa panahon ni Inca Pachacuti. Hanggang ngayon ay wala pang tiyak na sagot kung para saan ito itinayo. Pero sinasabing posibleng isang royal estate o sagradong lugar ng mga Inca. Samantala, ang Machu Picchu ay nahahati sa dalawang bahagi, ang urban sector at agricultural sector. Sa urban part ay matatagpuan ang mga templo, plaza at bahay ng mga Inca. Gayun din naman sa agricultural na bahagi ay makikita ang mga terrace o hagdang-hagdang taniman sa gilid ng bundok. Ang mga terrace na ito ay nagpapakita kung gaano kagaling ang mga Inca sa paggawa ng matitibay na structure kahit sa matarik na lugar. Kaugnay pa nito, isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng Machu Picchu ay ang Intihuatana na isang malaking bato na ginagamit bilang solar clock o kalendaryo. Magaling rin sa astronomy ang mga Inca. Kaya ginagamit nila ito upang malaman ang tamang oras at panahon ng pagtatanim.
Mayroon ding Temple of the Sun at Room of the Three Windows na parehong may mahalagang gamit sa kanilang kultura at paniniwala. Pinili ng mga Inca ang location ng Machu Picchu dahil napapaligiran ito ng matarik na bangin at dumadaloy dito ang ilog ng Urubamba. Dahil dito ay mahirap ito sakupin ng mga kaaway. Bukod sa magandang tanawin ay maraming halaman at hayop ang matatagpuan dito. Ilan sa mga hayop na naninirahan dito ay ang Andean condor at spectacled bear. Kaya noong 1983 ay idineklara ng UNESCO na World Heritage Site ang Machu Picchu dahil sa halaga nito sa kasaysayan at kalikasan. At noong 2007 ay napasama rin ito sa New 7 Wonders of the World. Sa ngayon ay maraming turista ang bumibisita sa Machu Picchu araw-araw. Pero dahil sa dami ng tao ay nilimitahan ng gobyerno ng Peru ang bilang ng mga bisita upang mapanatili ang lugar. Number 10. Iguazu Falls, Argentina and Brazil. Ang Iguazu Falls ay isang napakakagandang hanay ng mga falls na nasa hangganan ng Argentina at Brazil. Meron itong 275 na magkakahiwalay na falls na bumabagsak mula sa taas na 60 hanggang 82 meters. Ang lapad nito ay 2.7 kilometers, kaya ito ay isa sa pinakamalawak na falls sa buong mundo. Dahil sa lakas ng agos ng tubig at ganda ng tanawin, ay isa rin ito sa pinakamagagandang lugar sa mundo. Samantala, isa sa pinakakamanghamanghang bahagi ng falls ay ang Garganta del Diablo o lalamunan ng Diablo. Ito ay isang malaking bangin na may taas na 82 meters at lapad na 150 meters. Dito bumabagsak ang napakaraming tubig mula sa ilog. Napakalakas ng tunog ng bagsak ng tubig at nababalot ng mist ang paligid. Kapag ikaw ay nasa lugar na ito, ay mararamdaman mo ang lakas ng tubig na bumabagsak at parang nanginginig ang lupa. Gayun din naman napapalibutan ng Iguazu Falls ng dalawang national park, ang Iguazu National Park sa Argentina at ang Iguazu National Park sa Brazil. Ang mga park na ito ay kinilala bilang UNESCO World Heritage Sites noong 1984 at 1986 dahil sa kanilang kagandahan at kahalagahan sa kalikasan. Maraming hayop at halaman ang matatagpuan dito tulad ng jaguar, giant otter, howler monkey at iba't ibang klase ng ibon at paru-paro. Sa katunayan ay may dalawang pangunahing lungsod na pinakamalapit sa Iguazu Falls, ang Puerto Iguazu sa Argentina at Foz do Iguazu sa Brazil. Ang parehong lungsod ay may airport kaya madaling makapunta rito ang mga turista mula sa iba't ibang bansa. Sa panig ng Argentina ay mayroong rainforest ecological train na nagdadala sa mga bisita malapit sa Garganta del Diablo. Sa panig naman ng Brazil ay mayroong walkway na nagpapakita ng buong tanawin ng falls. Ang klima naman sa paligid ng Iguazu Falls ay mainit at mahalumigmig sa buong taon. Karaniwang mas malakas ang agos ng tubig mula December hanggang February dahil ito ang panahon ng malakas na ulan. May mga pagkakataon ding nagkakaroon ng tagtuyot tulad noong 2006 kung saan bumaba ng husto ang daloy ng tubig sa talon.